at magkano ang suma total. 300 plus po ang mga kongresista. Sabihin mo ng 1 million a month yan. O 12 million a year yan. Doon lang sa kanilang budget. Wala pa po dyan ang sweldo ha. Times 300. Sige nga. Ganong kalaki po yung liquidation by mere certification. Kaya ang hinihingi ko lang naman po, ganito. Itigil yung hypocrisy na yan. Yung pagkukunwari na yan. Talaga po ako nagsalita. Ako po, team player. Okay, pulaan niyo ako. Nung ako'y kongresista, hindi ako nagsalita. Bakit? Kinakailangan maging team player ka eh. Kabahagi ka ng institusyon eh. Pero ngayon, hindi na po ako kabahagi. At huwag kayong magsasalita. Kayong mga kongresista, na you're in the right side of history, mahiya kayo ha. Kapag sinasabi nyo ng pananagutan, paggastos ng pondo ng gobyerno, mahiya po kayo. Huwag naman po magsisinungaling. Aminin ang aminin at huwag magmamalinis. Kaya po may confidential fund kasi may mga gastos na hindi maidaan sa government procurement. Tapatin po natin ang taong bayan. Kapag ikaw ay nagsisilbi sa bayan, hindi naman po pwede na yung ibibigay mo sa patay, yung ibibigay mo sa may sakit, idadaan sa proseso ng bidding. Wala nang makakakinabang dyan. Yan po ang gamit din ng confidential fund. Tapatin na po natin. Doon ako nabuisit, kaya ako'y nagsalita. Not normally, ako ay team player, pero ako ay nagsalita. Bakit? Huwag maging magpanggap. Huwag nagmamalinis. Tanggapin ang katotohanan na kung ikaw ay politiko, pinupuntahan ka talaga para sa tulong at saan mo kukunin yun. Kung hindi din naman sa budget ng gobyerno. Sa akin po, walang masama dyan dahil ibinabalik mo sa tao. Pero ang punto po, dapat meron namang mekanismo na masiguro na babalik yan sa tao at hindi sa inyong sariling mga bulsa. Diba? At yan po ang wala ang Kongreso. Now, paano yung confidential fund ni VP Sara? Yan po ay subject to repertorial requirement every quarter. Na walang ganyang requirement sa Kongreso. Huwag magmamalinis, huwag maging mapagpanggap, magpakatotoo lang po tayong lahat. Aminin ninyo ng pagtanggal sa confidential fund ni Sara dahil banta siya kay Speaker Romualdez. Pero huwag kayong magmamalinis. Dahil alam nyo kung anong patakaran dyan. At yan ang dahilan kung bakit ako nagsalita. Ngayon, harapin nyo ang taong bayan. Diba? Nagsimula yan dahil gusto nyong sirain ang ating Vice President. Ngayon, ang nahuhusgahan, ang Kongreso. O gusto niyo pa bang pag-usapan kung paano ang kita ng mga congressman sa infrastructure project? Mananahimik na muna ho ako. Kasi baka naman magpakatotoo na ang aking mga dating kasama sa Kamara.